When we visited Japan earlier this year, we discovered just how amazing gyukatsu is. Perfectly golden, juicy beef and cooked just the way you like it. Today we're trying a gyukatsu spot here in Manila to see if it captures that same experience. Let's find out. So, nandito kami sa Gyukatsu Kyoto Katsuki. Katsuki. Yes. Nag-open sila parang September-ish. July kasi parang July dapat yung soft opening nila. Parang baka mga August. So, we're going to try yung nila, Gyukatsu. Which is a parang beef cutlet na lulutuin mo pa. So you can sizzle. So na-try namin to actually nag-try kami nito nung nag-Tokyo kami. Yung trinay namin sa Gyukatsu Motomura. So medyo may line. may line no? Hindi tayo nag-reserve no? Parang hindi kami nag-reserve. So, pumila kami. Medyo matagal yung line. Actually, medyo nabutan na nga kami halos ng closing. Pero, masarap yung na-try namin sa Tokyo. Masarap naman siya. Sobrang na-enjoy namin. Siguro, ang difference lang noong nandoon tsaka yung nandito, mas maraming sides yung nandoon. Kasi parang meron siya nung parang soybean kinemero na meron doon. Yung hinahalo sa kanin. Actually, parang dalawa yung bagong Gyukatsu restaurant dito sa area. Yung Ganso Gyukatsu yata yun, nasa may IKEA. Yun yung isa. Tapos ito yung isa. Halos nauna lang yung Ganso Gyukatsu na mag-open. Yan, di pa rin namin natatry. Check natin kung alin yung may compare natin sa Gyukatsu Motomura. Actually, na-try ko na to isang beses. Pero na-try ko siya, pa lang siya, soft opening. So, tingnan natin kung ngayon better na yung food tsaka yung service. Kasi nung kumain kami dito ng mga office mate ko nung nakaraan, medyo mabagal yung service tsaka parang medyo parang subpar yung to put it bluntly, na yung food kasi baka dahil soft opening pa lang sila. So ngayon, nag-try natin kung okay ba. Kung better na yung service. To give you a background, yung menu niya, parang parang yung mga katsu place din. Parang yabu, mga ganun. Tapos, iba't iba din yung klase ng cuts. So, in order namin, tenderloin, tsaka rosu. Yung tenderloin daw, mas meaty. Yung rosu, may fat ng konti. Best seller daw nila is yung wagyu. Pero, mahal eh. Next So, time na lang. Doon muna tayo sa mas mababa. Tikman natin, first bite. Better na yung quality niya compared nung nag-soft opening.
Okay siya. Pero for sure, mas tender pa rin yung natikman namin sa Japan. Kasi yun parang, siguro yung Wagyu, ganun yung feeling. Pero ito, mas may bite yung beef. Although minsan, mas okay yun. Kasi yung sa Gyukatsu Motomura, parang eventually, nakaka-umay na siya. Sobrang rich nung meat kasi nga parang sobrang lambot niya. So ito, medyo mas less yung pag-tenderness niya. Pero okay pa rin. Medyo bland lang din yung meat ng konti. Pero okay lang. May sauces kasi. Yung sauces niya, yung isa yung parang tempura sauce. Anong tawag dun? Mirin? Mirin nga ba? Yung isa, hindi ko sure yun basta parang tempura sauce. Yung isa katsu sauce. Yung isa curry. Tapos meron silang pa-pepper. May chili powder din on the side. So pwede mo i-season yung meat. Hindi akong rice. Miss? Miss? At may, pwede pa bang mapalipit? Isa lang muna. Try natin yung curry sauce. Medyo manamis-namis yung curry nila actually. Thank you. Diba? Manamis-namis yung curry. Yung tenderloin, mas makapal siya. Kita nyo naman dyan sa video. Better na yung quality niya compared nung kumain kami dito ng mga office mates ko. Pero, kung i-compare ko siya sa Gyukatsu sa Japan, may malayo. Malayo. Pero kung nag-crave ka lang naman, pwede na. Refill tayong rice. One rice lang. One rice mo. Mas masarap yung tenderloin. Sabi ko sa'yo kasi yung tenderloin na lang orderin mo rin. At least try natin. Medyo matigas kasi yung rosu. Yung tenderloin, swabe yung kagat mo. No? Oh, sarap ulit na.
free time, nung kumain kami dito, nung mga office mate ko, soft opening, dati walang harang yung grill. So, wala dito, yung bakal na yan. Wala yan dati. So, dito sa pinipwestohan namin dito, actually inayos na to. Dahil wala pa yung bakal dyan dati, nasunog yung pader. Kasi may customer na nag-iwan nung grill niya malapit dun sa pader. Eh yung pader parang may kahoy. Kahoy yata to. Kahoy. So nasunog yung pader. Wala namang na-harm. So medyo na ano yung pader na nasunog yung pader. Buti na lang soft opening na nangyari. At least na-correct nila. Pakita ko yung sinasabi ni Chay. Yan. Yan yung bakal na sinasabi ni Chay. So sabi niya kanina, wala daw yan dati. Smart. Naubos namin lahat. Di rin naman ganun kalaki yung serving. Kasi Sa Japan kasi merong option ng 1.5 na serving ng meat. Tapos meron din 2 serving. Nung nasa Japan kami, nagdalawa tayo, di ba? 1.5 yata. Ay, 2. 2. Ako yata 2 din. Oo, yun yung naalala ko. Na parang, Tapos busog na at umay na pa. for me, sobra yung 2. So parang tama yung 1.5 lang. Tapos parang walang options ng tenderloin, rosso, tsaka gano'n yung mga, parang isang ano lang, isang type ng karne lang, tapos lahat. Tapos yun na yun. Tapos ang option mo lang is kung gano'n kalaki yung serving na gusto mo. Suggestion ko, kung sa Japan sa Japan na gyukatsu, kung mag-gyukatsu mo, tumura kayo sa future. Kung ma-meet kayo na tao, go for the 1.5 na serving. Kasi sakto lang yun na hindi kayo sobrang umay. Tapos may technically na feel nyo yung craving nyo for meat. Kung malakas naman kayo kumain, and tingin nyo hindi naman kayo mabilis maumay, doon lang kayo yung 2 na serving, yung large nila na serving na 2 meat. Verdict, okay siya. Pero kung ikaw ay isang person na nakakaya na sa gyukatsu motomura, hindi siya comparable. Pero as a dish, kumbaga sa beef dish, pasado naman. Kung mag-i-intro to gyukatsu kayo, kung bago kayo pumunta ng Japan, gusto nyo lang i-try, pwede nyo siyang i-try dito. Pero, ayun, again, sabi ko nga kanina, compared to when we tried it nung opening niya, yung soft opening niya, nag-improve naman sila in terms of service and then also yung quality nung food. But, kumbaga hindi pa rin siya nasa level ng Japanese na service. Kasi usually, di ba yun lang yung problema kasi pag nagpa-franchise, napa-franchise yung mga yung quality nasa sacrifice din. Pero that's just me, depende din sa inyo yun kung magustuhan nyo or not. Again, at the end of the day, taste is subjective. Yun lang. Isa rin palang na-appreciate ko yung curry sauce niya. Kasi parang naiba yung lasa. Kasi di ba usually sa mga katsu restaurants, parang ano siya iwalay, separate dish siya. So it's either you order that tonkatsu na plain or tonkatsu or katsu curry. Pero dito, sinama nila as part of the sauces. So parang kung gusto mo ng curry, at may sausaw lang. So at least may variety. Maganda sana kung mas malaki yung serving kasi nasusulit mo both
Pero yeah, yun lang. Na-appreciate ko rin dito. Anyway, magbibill out na kami. Magbi-bill reveal na kami later. Kuhanin lang namin yung bill. Bill reveal. So, nag-order kami na isang tenderloin set which is 1,200 pesos. Isang roso set, 950 pesos. Dalawang Coke Zero na hindi mawawala sa aming order na 140 pesos. So, 70 pesos ang isa. So, ang total bill kasama ang service charge ay 2,392 pesos and 23 cents. For context kung yung Wagyu yung in-order mo na isang 2,200 isa. ano na yun, 2,200. So, katumbas na siya nung bill na. So, Anyway, mahal siya for the quality, yun na nga. Pero, again, kung ito-try nyo lang naman, why not? Di naman araw-arawin. So, next time, ito-try din namin yung Ganzo Gyukatsu. Doon naman siya sa IKEA. So, next time na yun. Okay. Mag-iikot kami sa mall pagkatapos magbayad dito. Bye! bye-bye.